Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Kung tayo ay tumanda na, sana hindi tayo magbago. Kailanman, nasaan man, ito ang aking pangarap. Kaya mo pa kaya akong hagkan at yakapin? Hanggang sa ating pagtanda. Nagtatanong lang ako sa iyo, ako pa kaya iibigin mo? Kung maputi na ang buhok ko. Habang tumutugtog ang tanyag na kantang original Filipino music na iyon, ipinapakita sa video ang mga kuhang prenup ng isang magkasintahan sa rooftop garden ng isang ospital. Ang kakaiba sa dalawa ay ang kanilang make-up, sinadya itong gawin upang magmukha silang matatanda. Sa halip na magmukhang 27 taong gulang, gaya ng kanilang tunay na edad, para silang nasa 80 taong gulang na. Pagdating ng araw, ang iyong buhok ay puputi na rin. Sabay tayong mangangarap ng nakaraan nating dalawa. Ang mga sandaling lumipas ay muli nating babalikan. Ipaalala ko sa iyo ang aking pangako na ang pag-ibig ko ay laging para sa iyo. Kahit maputi na ang buhok ko. Ang mga sumunod na kuha sa gitna ng video ay kinunan sa loob mismo ng ospital, kung saan ang mga doktor at nurse ang nagsilbing mga saksi sa kanilang kasal. Nakasuot ng wedding gown ang babae at tuksedo naman ang lalaki. Sa pagkakataong iyon, hindi na sila ginawang magmukhang matanda. Napakaganda ng nobya at ang lalaking nooy nakangiti ay nagliliwanag sa kaligayahan sa kabila ng kanyang kalagayan. Nakahiga sa kama ng ospital ang lalaki, halatang napakahina na ng katawan, habang hawak ng babaeng umiiyak ang kamay ng kanyang nobyo. Nagbigkas sila ng oo sa isa't isa, kahit walang pari o hukom na naroroon. Lahat ng nasa paligid nila ay hindi napigilang umiyak. Isa itong tanawing napakaganda, ngunit labis na masakit sa damdamin. At ang sumunod na eksena ang tuluyang dumurog sa puso ng milyon-milyong Pilipino, pumikit ang lalaki at hindi na muling nagising. Walang bakas ng emosyon sa mukha ni Taz habang pinapanood ang video sa YouTube na mayroon ng halos 3 milyong panonood, 11 buwan matapos itong may upload. Tahimik niyang binasa ang caption ng nag-upload. Mock wedding ni Odi Suarez at Pluto Sarmiento. Isang pag-ibig na lumampas sa kamatayan. Pluto, ikaw ay aming mamimiss. Odi, manatiling matatag. Sa pagkakaalam ni Taz, pumanaw dahil sa leukemia ang lalaking si Pluto nang hindi sila tuluyang naikasal ng kanyang nobyang si Odi. Ayon sa mga ulat, balak talaga nilang magpakasal sa kabila ng nalalaman nilang nalalapit na ang kamatayan ni Pluto. Subalit hindi umabot ang hukom na magkakasal sana sa kanila sapagkat biglaang bumagsak ang kalagayan ng katawan ni Pluto kahit nakatakda pa ang kasal kinabukasan. Marahil ay naramdaman na nina Pluto at Odi ang mangyayari kaya't pinili na lamang nilang ipahayag ang kanilang sumpaan sa isa't isa. Gaya ng isang gasgas na tagpo sa pelikula, ilang minuto lamang matapos ang kanilang oo, umanaw si Pluto sa mga bisig ni Odi. At dito isinilang ang isang bagong sensasyon sa YouTube. Humikab si Taz. Parang paulit-ulit ko na itong nakita, malamig niyang wika. Napakatalas mo naman, umiling na sagot ng kaibigan niyang si Oreo, nakasabay niyang nanonood ng video. Nakakadurog talaga ng puso ang kwento ng pag-ibig nila. Lumingon si Taz kay Oreo at napansing namumula ang mga mata nito habang paulit-ulit na sumisinga sa tissue. Napasimangot siya. Hindi niya inakalang ganoon kadaling maantig ang damdamin ng palaging antukin niyang kaibigan. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit hanggang ngayon ay patok pa rin ang video na ito, anya. Sa bawat minuto, may namamatay, may nawawalan ng asawa o kasintahan. Itinuro ni Oreo ang mga inirerekomendang video sa gilid ng screen, pawang mga video ni na Pluto at Odi. Iyon ay dahil sikat na talaga sila bago pa ang lahat. Sumikat ang tea house ni Odi, isang clothing line, dahil sa mga couple at statement shirts na binebenta nito. Sa tuwing may bagong disenyo, gumagawa sila ni Pluto ng maikling pelikula para ipromote ang mga t-shirt. Samantala, si Pluto naman ay may-ari ng isang resto bar at part-time model. Kaya bago pa man ang trahedya, marami na ang nakakakilala sa kanila. Dahil sa matatamis nilang video, naging paborito silang magkasintahan sa internet. At nang mangyari ang trahedya, lubos na nadurog ang puso ng kanilang mga tagahanga.
Marahil iyon ang dahilan kung bakit, kahit 11 buwan na ang nakalipas mula nang pumanaw si Pluto, patuloy pa rin ang kasikatan nito, lalo na ni Audie, na madalas pa ring pinag-uusapan. Sa katunayan, hanggang ngayon ay mataas pa rin ang interes ng publiko na maisapelikula ang kanilang kwento ng pag-ibig. At doon pumasok sa eksena si Taz, bilang isang kilalang movie producer. Bagamat ang kanyang mga magulang ang tunay na haligi ng industriya, mula nang ipasa sa kanya ang kumpanya noong nakaraang taon, siya na ang namamahala sa lahat. Siya ang kasalukuyang presidente ng Devlin Films, at ang malapit niyang kaibigan na si Oreo ay isang mahusay na batang direktor. Si Oreo rin ang nagdirehe ng unang pelikulang produce niya na naging isang malaking tagumpay noong nakaraang taon. At alam mo bang kaibigan ko si Gardo, ang kakambal ni Audie, dugtong ni Oreo sa malungkot na tinig habang binabalatan ang kanyang lollipop. Hindi kami naging malapit ni Audie, pero naaawa pa rin ako sa kanya. Nasubaybayan ko rin kahit paano ang pagmamahalan nila ni Pluto. Kitang-kita kung gaano siya lumaban kahit hindi siya ang may sakit. Nanatiling hindi natitinag si Taz. Bilang isang movie producer, paulit-ulit na niyang narinig at napanood ang mga ganitong kwento. Hindi siya naaawa kay Audie, bata pa ito, at naniniwala siyang makakatagpo pa rin ito ng bagong pagmamahal balang araw. Hindi naman humihinto ang mundo dahil lamang sa pagkawala ng isang minamahal. Wala sana siyang balak pasukin ang kwento ni Audie at Pluto, ngunit patuloy na tumataas ang panawagan ng publiko na maisapelikula ito. At bilang isang negosyante sa industriya ng pelikula, hindi niya maaaring baliwalain ang ganoong oportunidad, lalo na't may naririnig siyang ibang kumpanya na interesado rin sa parehong kwento. 2 buwan na niyang sinusubukang kausapin si Audie, ngunit tumatanggi itong makipagkita ng personal. Sa pamamagitan lamang ng email at telepono sila nagkakausap. Pumayag si Audie na gawing pelikula ang kanilang kwento, ngunit hindi pa ito pumipirma ng kontrata, kaya't wala pang pinal na kasunduan. May pangamba si Taz na baka kaya bigla na lamang tumahimik si Audie ay dahil may ibang production company na itong kausap. Hindi niya hahayaang maagawan siya ng pagkakataon. Lumingon siya kay Oreo na ngayon may lollipop nang nakasuksok sa bibig. Nakausap mo na ba si Gardo? Oo, sagot ni Oreo. Handa siyang ipakilala tayo ng personal sa kambal niyang si Audie. Kaya nakatakda tayong pumunta sa bahay nila mamaya. Tumayo si Taz. Kung ganoon, Anya, tara na. Nagpipigil si Taz na sumimangot habang mahigpit na nakakapit sa kanyang binti ang isang matabang batang lalaki na sa tantiyan niya ay wala pang 2 taong gulang, may matatambok at mapupulang pisngi. Samantala, ang isa pang batang kamukhang-kamukha nito ay tahimik lamang na nakaupo sa kandungan ni Oreo. Halatang kambal ang 2 bata. Biglang kinagat ng batang nakakapit sa binti ni Taz ang kanyang tuhod. Hindi niya gaanong naramdaman ang sakit dahil sa suot niyang pantalon, ngunit hindi niya napigilang mapangiwi sa pandidiri ng mapansing nalawayan na ng pasaway na bata ang halos buong binti niya. Masama ang tingin niyang ibinato sa bata. Tigil na! Kung ayaw mong pisilin ko ng mahigpit ang pisngi mo, babalang wika niya sa sarili. Wala talaga siyang hilig sa mga bata. Naiirita siya sa ingay at kakulitan ng mga ito, lalo na kapag umiiyak. Para sa kanya, mistula silang maliliit na nilalang na puro gulo ang dala. Kung hindi lamang anak ni Gardo Suarez ang batang iyon, matagal na sana niya itong napagalitan. Pasensya ka na riyan, nahihiyang sabi ni Gardo, sabay abot ng tissue kay Taz bago buhatin ang matabang bata. Sa wakas, inis na bulalas ni Taz sa isipan habang pinupunasan ang binti niyang punang laway. Binigyan ni Gardo ng mahigpit na tingin ang anak na ngayoy pumapalakpak na parang may nakikitang nakakatuwa, kahit wala naman. Napakasama ng ginawa mo, Baby Jerry. Hindi ka dapat kumakagat ng bisita, naiintindihan mo ba? Tingnan mo ang kapatid mong si Tom, maayos siyang nakikitungo kay Tito Oreo. Oreo! Oreo! Masiglang sigaw ni Jerry habang nakatingin kay Oreo, saka umarteng parang may kinakagat sa hangin. Napangiti si Oreo. Ano iyon? Gusto mo ba akong kainin dahil iniisip mong biskwit ako? Biskwit? Biskwit, masayang sigaw ni Tom na nasa kandungan pa rin ni Oreo at ngayon kinakagat-kagat na ang braso nito. Natawa na si Oreo sa pagkakataong iyon. Hindi man lang siya nagpakita ng pagkainis sa pagkagat ni Tom at binalingan pa si Gardo. Grabe, ang kukulit ng kambal mo. Talagang mana sa iyo. Napabuntong hininga si Gardo habang umiiling, ngunit kahit halatang pagod ay malinaw na masaya siya habang palipat-lipat ang tingin kina Tom at Jerry.
Umupo siya sa sofa at ibinaba si Jerry, na agad namang tumakbo pabalik kay Oreo at kinagat ang kabilang braso nito. Wala pa kasi ang mommy nila kaya ganyan kakulit ang mga iyan, paliwanag ni Gardo. Tingnan mo, pagdating ng mommy nila, bigla silang tatahimik. Mas takot pa sila sa asawa ko kaysa sa akin. Pasensya ka na, Oreo. Masakit na ba ang kagat nila? Nakangiting umiling si Oreo. Hindi naman. Hindi pa rin naman buo ang mga ngipin nila. Natawa si Gardo. Tama ka. Wala na nga silang pang itaas ng ngipin kakakain ng tsokolate. Lalong naiinis si Taz. Gustong-gusto na niyang batukan si Oreo, na tila nakalimutan na ang tunay nilang pakay sa pagpunta sa mansyon ng mga Suarez dahil lamang sa kambal. Ayon sa kwento ni Oreo, dating magkaeskwela nito si Gardo sa San Sebastian University bago lumipat ang huli sa East University at doon nagsimula ang kanilang pagkakaibigan na halatang nanatiling matatag hanggang ngayon. Samantala, tila nakalimutan na rin ni Gardo ang dahilan ng pagpunta nila roon. Matapos silang ipakilala ni Oreo sa isa't isa, nabanggit na ni Taz ang kanyang pakay. Ngunit maya-maya narinig nila ang malakas na iyak ng kambal mula sa ikalawang palapag, dahilan upang akyatin ni Gardo ang mga anak. Nang bumaba ito, bitbit na niya ang mga bata, na agad namang nagsimulang mangulit kina Oreo at Taz. Hindi siya naroon upang makipaglaro sa mga makukulit na anak ni Gardo. Nandoon siya para sa negosyo, alang-alang sa propesyon. Hindi biskwit si Tito, Daddy. Reklamo ni Jerry matapos magsawang mangagat. Hindi biskwit, parang alinggango namang sabay na sigaw ni Tom. Talagang hindi biskwit si Tito Oreo, natatawa ngunit umiling na sabi ni Gardo. Iniladlad niya ang mga braso. Halina kayo rito. Parating na si Mommy. Magagalit iyon kapag nakita kayong makulit. Patakbong lumapit sina Tom at Jerry kay Gardo, at kinandong niya ang kambal bago binalingan si Taz. Sa wakas, kaunti na lamang at tuluyan na sanang umalis si Taz. Pati si Oreo. Akala niya ay magpapatuloy na lang ang pagbabalik tanaw ng magkaibigan at tuluyang kakalimutan ang kanyang presensya. Taz Devlin Fortu, tama ba? Tanong ni Gardo. Taz na lamang, seryosong sagot niya. Hindi niya mapigilang mangilabot tuwing naririnig ang kanyang buong pangalan. Gaya ng nabanggit ko kanina, dapat ay magkikita kami ni Binibining Odi Suarez noong nakaraang linggo, ngunit hindi siya dumating. Hindi ko na rin siya makontak at kahit sa email ay hindi siya sumasagot. Nais ko sanang malaman kung maaari mo akong tulungan na mahanap ang iyong kapatid. Sa huling balita ko, wala siya sa kanyang apartment. Biglang naging seryoso si Gardo at tila malalim ang iniisip. Matagal bago siya muling nagsalita. Malamang ay nandoon na naman si Odi. Saan? Naiinip na tanong ni Taz, dahilan upang bigyan siya ni Oreo ng nananaway na tingin. Hindi niya iyon pinansin. Sa bahay ni Pluto, sagot ni Gardo. Doon lang naman siya nagpupunta kapag wala siya sa tea house o sa kanyang apartment. Bakit nga ba hindi niya agad naisip iyon? Maaari mo ba kaming samahan doon? Bakas ang pag-aalinlangan sa mukha ni Gardo. Kung hindi sumasagot ang kapatid ko sa mga mensahe mo, marahil ay hindi pa siya handang makipagkita. Ngunit may napagkasunduan kami, giit ni Taz. Pumayag si Binibining Odi Suarez sa aking alok. Hindi ko siya kukulitin, nais ko lamang malaman kung interesado pa rin siya sa aming kasunduan dahil kailangan na naming simulan ang paggawa ng pelikula. Hindi namin iyon magagawa kung wala ang kanyang pirma sa kontrata. Nauunawaan mo naman siguro. May negosyo ka rin. Alam mo kung gaano kahalaga ang pagsunod sa schedule. Inakala ni Taz na magagalit si Gardo dahil halatang baka sa kanyang tinig ang pagkainip. Kumunot pa ang noo ng lalaki habang nakatingin sa kanya. Ngunit kalaunan, lumambot ang ekspresyon nito at napalitan ng pag-unawa. Sige, tila sumusukong sabi ni Gardo. Ayoko ring patuloy na magkulong ang kapatid ko sa lugar na lalo lang siyang nalulungkot. Ngunit ipangako mo, kapag sinabi ni Odi na ayaw muna niyang pag-usapan iyan, aalis agad tayo at hindi ka mangulit. Opo, ipinapangako ko, mabilis na tugon ni Taz. Hintayin lang natin ang asawa ko. Pauwi na iyon. Wala kasing maiiwan dito sa kambal, dagdag ni Gardo. Magmeryenda muna tayo. Pinilit ni Taz na itago ang pagkainip. Uminom siya ng inihandang juice, ngunit hindi ginalaw ang blueberry cheesecake. Samantala, nagsimulang magkwentuhan sina Gardo at Oreo. Kahit paminsan-minsan ay nakikisali siya, malayo pa rin ang kanyang isip. Ayon sa research team ni Taz,
Isang taon na nagsama sa iisang bubong sina Odie at Pluto bago kinailangang maospital ang lalaki. Hindi niya inakalang hanggang ngayon ay doon pa rin nagtatago si Odie. Hindi rin niya naisip na posible pa ring hindi nakakausad si Odie sa kanyang buhay. 11 buwan na ang lumipas. Sa kanyang palagay, dapat ay nagsisimula na itong bumangon at iwan ang masasakit na alaala. Naputol ang kanyang pagninilay nang marinig ang tunog ng paparating na sasakyan. "Mommy!" Sabay na sigaw ni na Tom at Jerry, sa kapatakbong sinalubong ang magandang babaeng kakapasok pa lamang. Hindi napigilan ni Taz ang pagkamangha. Napakaganda ni Snooki Suarez, kaakit-akit at elegante, kahit ina na ng 2 bata. Hindi halata sa kanya ang pagiging isang ina. Hindi siya interesado sa asawa ng iba, ngunit hindi niya maiwasang pahalagahan ang kagandahan nito. Nakangiting sinalubong ni Gardo ang asawa at hinalikan ito. "Hello, mahal. Natagalan ka yata sa pamimili?" Napakaraming tao sa pamilihan, pagod na sagot ni Snooki, bago binalingan sina Taz at Oreo. "Ay, may bisita pala tayo." "Magandang araw, Snooki," bati ni Oreo. "Magandang araw din," sagot nito, saka hinarap si Taz. "Kilala kita. Ikaw si Taz Devlin Forto ng Devlin Films, tama? Nabanggit ka ni Odie noong nakaraang buwan. Sinisimulan na ba ninyo ang pelikula?" "Hindi pa po hanggat hindi pumipirma si Binibining Odie sa kontrata," formal na sagot ni Taz. "Ah, ganoon ba?" tugon ni Snooki. "Sa totoo lang, mahal, pupunta muna kami kay Odie ngayon," paliwanag ni Gardo. "Babalik din agad ako. Ikaw muna ang bahala sa kambal." Tumango si Snooki. "Sige, mag-ingat kayo. Mahal kita." "Mahal din kita," sagot ni Gardo. "Huwag kang pumikit o magpakita ng pagkainis," mariing bili ni Taz sa sarili. Mabuti na lamang at nagyaya na si Gardo na umalis. Palabas na sana sila nang biglang marinig ang sigaw ng kambal. "Daddy, Mommy, dugo." Paglingon ni Taz ay nakita niyang nakatayo si Snooki sa may hagdan, nakakapit sa railings, habang may dugong umaagos sa kanyang mga binti. Kita sa kanyang mukha ang matinding sakit at hawak niya ang kanyang puson. Hindi pa man nakakahinga ng maayos si Taz, sa gulat ay tumakbo na si Gardo palapit sa asawa, na biglang nawala ng malay. Sa susunod na kabanata, maghahalo ang tensyon at takot habang dinadala si Snooki sa ospital at mabubunyag ang isang kritikal na pangyayari na magbabago sa takbo ng pamilya Suarez. Samantala, sa gitna ng kaguluhan, mapipilitan si Taz na masilayan ang isang uri ng sakit at pagmamahal na hindi niya kailanman inakalang maunawaan niya. Kaya abangan natin